Kabanata 921. Huminga ng malalim si Riz at inilipat ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa umaagos na globo sa kanyang harapan. Sa isang iglap, ang globo ay sumabog, nabasag ng isang nakakabinging boom. Mula sa pagsabog ng liwanag, hindi mabilang na mga berdeng beam ang bumaril, na nagiging matutulis na kahoy na spike na nagpaulan kay Sebastian. Ang mga spike na ito ay gumagalaw ng napakabilis, tulad ng mga bolts ng kidlat, na humihiwa sa hangin gamit ang isang matalim na sipol. Ang mismong espasyo sa kanilang paligid ay tila yumuyurak mula sa sobrang lakas, na lumikha ng isang nakakatakot na panoorin. Nakakakilabot na teknik yan. Katapusan na ni Sebastian. Hingal na hingal ang karamihan sa ibaba. Namilog ang mga mata ni Sebastian na may bakas ng pagkagulat. Nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan sa likod ng pag-atake ni Riz, at walang puwang para sa kawalang ingat. Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan, sinusubukang iwasan ang barrage ng mga spike. Gayunpaman, ang napakaraming bilang ng mga ito ay naging imposible upang maiwasan. Ang matutulis na mga spike na kahoy ay umulan na parang ulan ng mga palaso, na walang iniwang puwang para makatakas siya. Naiwan na walang pagpipilian, ipinatawag ni Sebastian ang isang kalasag ng aktibo at passive na enerhiya sa harap niya. Sakto namang lumitaw ang isang transparent na harang, na bumangga sa mga papasok na spike. Sa sandaling iyon, ang hangin ay napuno ng matalim na tunog ng nagsasalpukan na enerhiya, mga spark na kumikislap habang ang malalakas na puwersa ay nagbanggaan. Nanginginig ang buong plataporma, na para bang halos hindi nito napigilan ang napakalaking kapangyarihan ng labanan. Inilabas na ni Riz ang kanyang buong kapangyarihan, at ang lakas ng kanyang pamamaraan ay kahanga-hanga. Gulat na gulat, ang mga tao ay tumitig sa dalawang mandirigma ng nanlalaki ang mga mata. Tahimik silang naghabol ng hininga para kay Sebastian. Nanatiling kalmado ang mukha ni Sebastian, nakatutok at hindi natitinag ang mga mata. Sa isang bahagyang pagpitik ng kanyang mga daliri, isang pilak na karayom ang bumaril, gumagalaw sa bilis ng kidlat patungo kay Riz. Nang makita ang paparating na karayom, mabilis na itinaas ni Riz ang isang kalasag ng espiritual na enerhiya sa pagtatangkang hadlangan ito. Gayunpaman, minamaliit niya ang kapangyarihan ng karayom. Ito ay isang sandata na ginawa kamakailan ni Sebastian. Ang sandata ay pinahusay ng kanyang karunungan sa aktibo at passive na enerhiya, kaya ang lakas ng pagtusok nito ay napaka-hindi kapanipaniwala. Walang kahirap-hirap na pinunit ng karayom ang kalasag ni Riz, na mabilis na tumagos sa kanyang katawan. Napasigaw si Riz, napahawak sa sugat niya sa sakit. Habang tinutusok ng karayom ang kanyang katawan, ang enerhiya ni Riz ay agad na nawala, at ang dating nakakatakot na pamamaraan na inilunsad niya ay nawala ng walang bakas. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang figure ay lumabo habang siya ay gumagalaw na parang multo, ang kanyang espada ay kumikislap habang siya ay nagpakawala ng sunod-sunod na hampas. Ang bawat welga ay nagdadala ng mabangis na sword energy, na nagpuputol sa hangin na may hindi mapigil ang momentum at bumagsak kay Riz nang may nakamamatay na katumpakan. Wala nang lakas si Riz, kaya napapanood na lang niya ang walang humpay na hampas ni Sebastian sa kanya. Sa wakas, siya ay nabagsak mula sa entablado, nahulog sa lupa sa isang talunang bunten. Isang nabigla na katahimikan ang bumalot sa karamihan. Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat sa pagkabigla sa biglaang pangyayari. Paano nangyari to? Natalo si Mr. Young. 11. Hindi ito kapanipaniwala. Sino ang nakakaalam na si Sebastian ay ganito kalakas? Tinatago ba niya ang kanyang tunay na lakas sa lahat ng panahon? Matapos ang ilang saglit na katahimikan, sumambulat ang arena sa mga bulalas ng hindi makapaniwala. Inaasahan na nila na matatalo ng diskarte ni Riz si Sebastian, ngunit sa kanilang pagkamangha, nalabanan ito ni Sebastian ng madali at mabilis na binalik ang tubig sa kanya. Nakatayo sa platform, tinitigan ni Sebastian ang nahulog na si Riz. Sa sandaling iyon, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at walang pakiramdam ng tagumpay sa kanyang mga mata. Para sa kanya, hindi kailanman naging tunay na banta si Riz. Biglang tumayo si Alfie. Pinandilatan niya si Sebastian at malamig na sinabi. Paano mo nagawang gumamit ng isang nakatagong sandata sa laban?
Ang lakas ng loob mo. Kabanata 922. Agad na tumayo si Leila at sumigaw, ang paggamit ng mga nakatagong armas ay mahigpit na ipinagbabawal sa laban, gayunpaman ay tahasan mong nilabag ang mga patakaran at tinambangan si Rhys gamit ang isa. Napakalakas ng loob mo. Mr. Jarvis, iminumungkahi ko na ay disqualify natin siya sa kompetisyon at sirain ang kanyang cultivation. Mungkahi ni Alfie. Nilingan ni Franz si Sebastian at tinanong, Sebastian, ano ang masasabi mo tungkol dito? Gumamit ako ng magical artifact, hindi hidden weapon. At saka, inatake ko siya ng direkta. Hindi ito sneak attack, sagot ni Sebastian. Nakikipagtalo ka pa sakin. Tumingin si Alfie kay Franz at sinabing, Mr. Jarvis, sumasang-ayon ako kay Leila. Dapat nating ay disqualify siya at sirain ang kanyang cultivation para magpakita ng halimbawa. Magsasalita pa sana si Franz, inilabas ni Sebastian ang pilak na karayom at nagtanong, gusto kong tanungin ang lahat ng nandito, bakit mo ito tinatawag na hidden weapon? Dahil ba sa laki nito? Malinaw na ito ay isang magical artifact. Nawalan ng masabi sina Alfie at Leila. Sabi ni Franz, tama na. Tapos na ang bagay na ito. Gayunpaman, para maging patas, isang sandata lang ang pwedeng gamitin ng bawat kalahok sa laban. Kahit galit na galit sina Alfie at Leila, wala silang choice kundi tanggapin ang desisyon. Dahil dito, matagumpay na umaban si Sebastian sa top 20. Isa pang tagumpay ang maglalagay sa kanya sa top 10, na magbibigay sa kanya ng access sa Forbidden Ground. Buisit. Nagngangalit si Leila sa galit. Napagdesisyonan na niyang putulin ang engagement nila ni Sebastian. Ang mas inutil siya, mas naniniwala siya na ito ang tamang pagpipilian. Kung siya ay naging napakatalino, ito ay magpapatunay lamang na ang kanyang paghatol ay hindi maganda. Marahang hinawakan ni Alfie ang kamay niya at sinabing, don't worry. Ang susunod niyang kalaban ay si Jameson Stokes. Nakausap ko na si Jameson. Sisiguraduhin niyang lulumpuhin niya ang batang iyon. Napalitan ng saya ang galit ni Leila sa balitang ito. Ang listahan ng nangungunang 20 kalahok ay inihayag sa lalong madaling panahon, at ang susunod na round ng mga laban ay nagsimula ng mabilis. Sa puntong ito, wala nang mahihinang kalaban. Maliban kay Phelan, ang natitirang mga kakompetensya ay hindi bababa sa 5-star na demigod, na may ilan kahit na nasa 6 na bituin na antas. Sa kanila, may ilang namumukod-tangi, simula kay Alfie. Hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang kalaban na labanan siya at sumuko kaagad. Pagkatapos ay naroon si D'Angelo, na nakaharap sa isang 5-star na demigod. Sa isang casual na paghampas lang ng kanyang espada, pinalipad niya ang kanyang kalaban sa platform. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Kahanga-hanga rin ang performances ni Leila at Phelan. Madali nilang natalo ang kanilang mga kalaban at umaban sa susunod na round. Maya-maya, turn na ni Sebastian na humarap sa kalaban niyang si Jameson. Nakangisi si Jameson habang nakatingin kay Sebastian. Malakas na sabi niya, Sebastian, ang yabang mong tanga. Ang swerte mo at umabot ka hanggang dito. Pero ngayon, naubos na ang swerte mo. Kabilang ako sa top 20 sa huling tournament, mas malakas ako kaysa kay Rhys. Kumpara sa akin, para kang daga na sinusubukang lumaban sa leon. Nanatiling kalmado at hindi natitinag ang tingin ni Sebastian. Walang pakialam na sagot niya, hindi pa tapos ang laban, kaya bakit magyayabang? Tingnan natin kung sino talaga ang mahina kapag nasettle natin ito gamit ang ating kakayahan. Ang mga tao ay nagkagulo sa pananabik. Talagang kahanga-hanga si Jameson, hindi nakapagtataka na napasama siya sa top 20 noong nakaraang tournament. Nasa panganib talaga si Sebastian ngayon. Mas malakas pa si Jameson kay Rhys. Kabanata 923. Mukhang mauubos na ang swerte ni Sebastian. Tumayo si Phelan sa gitna ng karamihan, isang banayad na kislap ng kumpiyansa ang kumikislap sa kanyang mga mata. Siya lang ang naruroon na tunay na nakauunawa sa lakas ni Sebastian. Nang makita niyang talunin niya si Solomon, na isang sumikat na demigod, alam niya na kahit ang isang taong kasing kapangyarihan ni Jameson ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya, lalo pa ang 2 o 3 sa kanyang uri.
Sa pagsisimula ng labanan, sumulong si Jameson, ang kanyang salita ay kumikinang sa isang metal na kinang, na para bang ito ay isang bumabagsak na bituin na bumubulusok sa lupa. Sa lakas na kasing lakas ng tidal wave, itinutok niya ang sandata kay Sebastian. Gumalaw si Sebastian ng may biyaya, ginamit ang kanyang Phantom Stride, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang multo sa pamamagitan ng mga kislap ng espada at talam. Ang kanyang mga galaw ay naiwan sa likod ng mga nakakabighaning after images, na nagpapalabo ng linya sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Nang makita ito, mas naging mabangis ang mga pag-atake ni Jameson at lalong lumakas ang kanyang paglalaro ng espada. Ang kanyang mga welga ay bumagsak tulad ng isang marahas na bagyo, na para bang isang walang tigil na stampede ng mga kabayo ang umaakay patungo kay Sebastian, na naglalayong durugan siya ng buong lakas. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sebastian. Inihatid niya ang aktibo at passive na enerhiya, ang kanyang aura ay tuloy-tuloy na umaagos kasama ng mga puwersang nakapalibot, na para bang sumanib siya sa mismong hangin. Ang kanyang Phantom Stride ay nag-iwan ng mga after images sa kanyang likuran, tulad ng mga paro-paro na lumilipad sa larangan ng digmaan. Pinanood ng mga manunood ang matinding sagupaan, ang pag-igting. Hindi kapani-paniwala ang mga galaw ni Sebastian. Iniwasan niya ang mga atake ni Jameson nang walang kahirap-hirap. Masyadong makapangyarihan ang mga atake ni Jameson, kaya sigurado akong hindi na magtatagal si Sebastian sa ganitong bilis. Namangha ang karamihan. Gayunpaman, hindi lang umiiwas si Sebastian. Maya-maya, may nakita siyang kaunting depekto sa swordsmanship ni Jameson. Walang pag-aalinlangan, gumanti siya. Sa isang mabilis na paglaslas ng kanyang espada, isang hindi nakikitang alon ng enerhiya ang bumaril. Sa hindi mapigil ang puwersa, umungal ang pag-atake patungo kay Jameson. Namutla ang mukha ni Jameson sa gulat. Walang oras para umiwas siya. Habang bumagsak sa kanya ang enerhiya, napaatras siya. Nang samantalahin ang pagkakataon, sinugod ni Sebastian si Jameson ng napakabilis ng kidlat. Ang kanyang talam ay patuloy na kumikislap, iniwan si Jameson na walang pagkakataong maka-counter-attack. Sa huli, natalo ni Sebastian si Jameson ng may napakalaking puwersa at nanalo sa labanan. Naiwang tulala ang mga manunood, nalaglag ang kanilang mga panga sa hindi makapaniwala. Sino bang mag-aakala na ganito kalakas si Sebastian? Minamaliit talaga natin siya. Mukhang matagal na niyang tinatago ang totoong lakas niya. Hindi siya basta-basta. Bahagyang ngumiti si Feilin dahil inaasahan na niya ang magiging resulta nito. Si Jameson naman, gulat na napatitig kay Sebastian. Hindi siya makapaniwala na natalo siya kay Sebastian. Bamuka ang mga mata at bibig ni Alfie, pati na rin siya ay natulala at nabigla. Bulong niya sa sarili, anong? Imposible to. Paano natalo ni Sebastian si Jameson? Paano siya naging ganito kalakas? Samantala, si Leila naman ay namumula sa galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, binabati ang kanyang mga ngipin. Galit na sabi niya, buwisit. Paano natalo si Jameson sa kanya? Hindi ito kapani-paniwala. Hindi rin makapaniwala si Franz na natalo si Jameson kay Sebastian. Gaya ng hinala ng lahat, isinama niya si Sebastian sa kompetisyon sa pag-asang mapa-atras siya at itigil ang pakikipag-ugnayan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Lumipad pabalik sa entablado si Cadmus at malakas na sinabi, "Congratulations sa inyong lahat sa pagpasok sa top 10. Susunod, sisimulan natin ang rankang matches. Round robin ang format. Bawat isa sa inyo ay haharap sa 9 na katunggali. Ang bawat tagumpay ay makakakuha ng katunggali ng 1 puntos, at ang mga ranggo ay matutukoy sa kabuuan ng mga huling puntos. Kung mas mataas ang ranggo, mas malaki ang mga gantimpala. Ang nangungunang 10 kakompetensya avenue bawat isa ay makakatanggap ng Pure Essence Pill, isang high-grade enchanted garment, isang storage space ring, at 10,000 espiritual na bato, kasama ang access sa Forbidden Ground. Ang ika-9 na pwesto na kakompetensya ay makakakuha ng karagdagang 10,000 spiritual stones, habang ang ika-8 pwesto ay tumatanggap ng 20,000 pa, at iba pa. Ang listahan ng nangungunang 10 kakompetensya ay inanunsyo. Ang mga katunggali ay sina Sebastian, Feilin, Alfie, Leila, D'Angelo Rogers, George Bauer,
Jaden Lowery, Drew Tantem, Zer Burks, at Houston Wright. Sa pagkakataong ito, wala nang drawing ng lot. Inihayag ni Cadmas, ang unang laban sa kompetisyon sa pagraranggo ay si Leila laban kay Sebastian. Si Leila ay sadyang ngumisi bilang tagumpay habang siya ay tumalon sa platform. Nakatutok ang mga mata niya kay Sebastian na may matalim at mapanuksong titig. Kabanata 924. Mabilis na sumunod si Sebastian at tumalon sa entablado, nakatayo mga 6 na talampakan mula kay Leila. Nagtama ang mga mata nila, magkaharap. Sa pagmamayabang, ngumisi si Leila at sinabing, Sebastian, aaminin kong minamaliit kita noon. Hindi ako makapaniwala na nakapasok ka sa top 10. Sisiguraduhin kong hindi ka naaabot sa tuktok, 3, dahil hindi ka karapat-dapat sa akin. Leila, desidido ka ba talaga na ipagpaliban ang engagement natin? Tanong ni Sebastian. Tama. Ang lalaking pakakasalan ko ay dapat na napakahusay at katangi-tangi, at ikaw ay hindi hihigit sa isang mas malakas na insekto, naiinis na sabi ni Leila. Kung insekto lang ako, ano ang dahilan niyan sa mga taong natalo ko na? Tanong ni Sebastian. Sa sandaling magsalita siya, mukhang hindi komportable sina Jameson, Keegan, Chris, at ang iba pa, na lahat ay nahulog kay Sebastian sa mga mahalagang round. Kung si Sebastian ay isang insekto, ano ang ginawa sa kanila? Walang pakialam si Leila sa nararamdaman ng sinuman, at malamig niyang sinabi, kung hindi kanila kayang talunin, basura lang sila. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagngangalit sina Jameson, Keegan, Chris, at ang iba pa, ngunit walang sino man sa kanila ang nang-ahas na magsabi ng kahit ano ng malakas. Kung tutuusin, si Leila ay anak ni Franz, at ang kanyang lakas ay higit pa sa kanila. Hininaan ang boses para si Sebastian lang ang makakarinig, dagdag pa ni Leila, Sebastian, lilinawin ko lang. Pagmamayari na ako ni Mr. Alfie, para naman sayo, hindi ka karapat-dapat sakin. Lahat ng ito dahil lang sa gusto mong tapusin ang engagement natin. Sige. Tutuparin ko ang hiling mo. Habang nagsasalita siya, hinugot niya ang engagement contract at pinunit ito sa kalahati sa harap ng lahat. Inihagis niya ang mga piraso sa hangin, at sa isang mabilis na suntok, ang mga ito ay napawi sa confetti. Well, tingnan mo yan. Marunong siya at mismong pinunit ang kontrata. Matalino ka. Sa level ng kakayahan niya, ang makapasok sa top 10 ay puro swerte. Kung sa tingin niya ay makapasok siya sa top 3, nangangarap lang siya. Oo nga, kaya siyang talunin ni MS Leila nang walang kahirap-hirap. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Nakatitig sa mga gutay-gutay na labi ng engagement contract na nakakalat sa lupa, napatili si Leila saglit. Gayunpaman, ang kanyang maikling sorpresa ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Paano mo nagawang punatin ang engagement contract natin? Hindi ba ito ang gusto mo? Hindi ba dapat masaya ka? Mapanuksong tanong ni Sebastian. Ako lang ang may karapatang tapusin ang engagement na ito. Ano ang nagbibigay sa iyo ng autoridad para putulin ito? Humakbang pasulong si Leila na may layuning pumatay. Ang pagtatapos ng pakikipag-ugnayan ay ang kanyang pagnanais, ngunit nais niyang makita siyang napahiya at pinilit na tanggapin ang pagtanggi. Parang isang sampal sa mukha ang panunood na pinupunit ni Sebastian ang kontrata sa sarili niyang termino. Mapanuksong ngiti ang isinuot ni Sebastian at sinabing, Leila, ang pagsira sa pakikipag-ugnayan na ito ang magiging pinakabobong desisyon na gagawin mo. Sino ka ba sa akala mo? Ang tapusin ang engagement na ito ang pinakamagandang desisyon na gagawin ko. Huwag kang umarte na hindi ka nasaktan. Sa loob-loob mo, alam ko na masakit sa iyo to, sabi ni Leila habang tumatawa siya. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan, sabi ni Sebastian. Pagkatapos, humarap siya kay Franz at nagtanong, ngayong opisyal nang natapos ang engagement ko kay Leila, pwede pa rin ba akong magpatuloy sa rankang competition? Tumango si Franz at sumagot, oo, karapat-dapat ka pa rin. Wala sa mga pabuya ang kukunin sa iyo. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Sebastian. Tumingin siya kay Leila at sinabing, panalo ka na. Sumusuko na ako. Dahil doon, tumalikod siya at naghanda na umalis sa platform.
Para sa kanya, sapat na ang makapasok sa top 10. Nakuha na niya ang kanyang pwesto para makapasok sa Forbidden Ground, at ang iba pang mga premyo ay hindi mahalaga sa kanya. Hanggang dyan ka na lang. Galit at napahiya si Leila. Gusto niyang turuan ng leksyon si Sebastian, at wala siyang planong hayaan itong umalis ng platform nang hindi nasaktan. Kabanata 925. Lumingon si Sebastian kay Leila at sinabing, "Sumuko na ako. Ano pa bang gusto mo?" Tugon ni Leila, "Bawal kang sumuko ng ganoon kadali. Ang pagpasok sa Forbidden Ground ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Kung wala ka man lang lakas ng loob na harapin ako, wala kang iba kundi isang duwag, hindi karapat-dapat na tumuntong sa Forbidden Ground." Tama si MS Leila. Ang mga duwag na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa ganoong pagkakataon. Ang mga boses mula sa karamihan ay sumabog sa galit. Para sa kanila, si Sebastian ay walang iba kundi isang maswerteng tagalabas na kahit papaano ay nakapasok sa top 10. Ngayong natatakot siyang harapin si Leila, ang pagtatangka niyang sumuko ay tila isang mahina. Bukod dito, marami ang nagalit na si Sebastian, na hindi man bahagi ng Swordati, ay kinuha ang isa sa mga pinagnanasaan na lugar para sa Forbidden Grounds. Pumayag din si Franz. Aniya, totoo ang sinasabi ng karamihan, Sebastian. Kung gusto mong makapasok sa Forbidden Grounds, dapat mong kumpletuhin ang bawat round ng kompetisyon. Ang panalo o pagkatalo ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa pagpapakita ng lakas ng loob na lumaban. Gayunpaman, kung nais mong umatras, maaari mong kunin ang iyong iba pang mga reward at umalis na ngayon. 11. Nagbitiw si Sebastian. Tumingin siya kay Leila at sinabing, "Kung gusto mong lumaban, sige. Bibigyan kita ng laban." Sabi ni Leila, "Sebastian, alam kong sanay ka sa formations, pero hindi kita bibigyan ng pagkakataon na gamitin ang mga iyon. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba natin." Nang matapos siyang magsalita ay kumilos na si Leila. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo, pagkatapos ay ibinaba ito sa isang mabilis, mabangis na arko. Sa isang iglap, isang nakabubulag na alon ng enerhiya ng espada ang bumaril kay Sebastian, at ang sobrang lakas nito ay sapat na upang mapunit ang anumang bagay sa daanan nito. Gagamitin ni MS Leila ang buong lakas niya sa umpisa pa lang. Siguradong mamatay o masusugatan ng malubha ang batang to. Masasabi ng lahat na nanonood kung gaano kakilakilabot ang atake na iyon. Walang pagdadalawang isip at walang warm-up. Isa itong all-out assault na naglalayong lampuhin o patayin si Sebastian sa isang atake. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sebastian. Sa isang mabilis na pagbabago ng kanyang katawan, naiwasan niya ang nakamamatay na sword energy ng may katumpakan at kadalian. Ang paggalaw na iyon. Ang kanyang footwork ay hindi kapani-paniwala. Gulat na pagtataka ang kumalat sa mga manunood. Naiinis at napahiya, namumula sa galit ang mukha ni Leila. Siya ay nagpakawala ng matinding galit, at isang maningning na gininto ang aura ang bumugso mula sa kanya. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang espiritual na enerhiya na nakabatay sa metal. Pagkatapos, isang sinag ng mabangis na gininto ang enerhiya ang sumulpot kay Sebastian na may napakabilis na bilis at napakalamig na lamig. Ito ang Golden Slash. Isa sa pinakamakapangyarihang teknik sa Swordati. Hindi ito kapani-paniwala. Namangha ang isang manonood, hindi maalis ang kanilang mga mata sa eksenang ito. Talagang ibinuhos ni Leila ang lahat. Siguradong katapusan na ni Sebastian, dagdag ng isa pa ng may pag-aalala. Hindi ko nakikita kung paano siya makakaligtas dito. Kabilang si MS Leila sa pinakamahuhusay sa henerasyon niya, at ang atakeng ito ang kanyang signature move, sabi ng isa pa. Noong una ay umaasa si Sebastian na iwasan ang gulo, ngunit nang makita kung gaano kalupit si Leila, nagalit siya at nagpasya na bigyan siya ng leksyon. Walang pag-aalinlangan, kumilos siya sa bilis ng kidlat at ibinaba ang kanyang espada. Bagamat tila simple ang kanyang atake, sinusuportahan ito ng kanyang malalim na panloob na enerhiya at ang napakahusay niyang sword technique. Isang invisible wave ng sword energy ang lumipad palabas, bumangga sa golden beam sa gitna ng hangin. Dumadagandong ang impact, na yumanig sa arena.
Ang sword energy ni Sebastian ay humiwo sa gininto ang sinag ng walang kahirap-hirap, na naputol ito na parang wala lang. Ang espiritual na enerhiya na nakabatay sa metal ay nawasak sa mga particle ng gininto ang liwanag, at nagkalat sa hangin. Nahuli sa backlash ng kanyang sariling pag-atake, si Layla at napaatras. Ang puwersa ay tumulak sa kanya sa platform bago siya tuluyang mawalan ng balanse, natomba siya at bumagsak sa lupa sa ibaba. Anong? Imposible to. Sinira lang ni Sebastian ang golden slash ni Layla na parang wala lang. Hindi parang wala lang. Isang makapaniwalang sigaw ng taong sa simula ay sinabing mamamatay na si Sebastian. Hindi ito kapanipaniwala. Paano niya nagawa yon? Ang iba ay napasigaw sa gulat. Natigilan ang buong karamihan, at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig kay Sebastian. Walang sino man ang umasa na hindi lamang niya malalampasan ang ultimate technique ni Layla kundi madaig ito ng ganoon kadali at mapahamak pa siya sa platform sa pagkatalo. Kabanata 926. Kabanata 926. Imposible ito. Imposibleng mangyari ito. Si Layla ay pasuray-suray na tumayo, at ang kanyang mukha ay namilipit sa gulat habang nakatitig kay Sebastian. Paano ka naging ganito kalakas? Walang interes si Sebastian na ituloy ang usapan. Tumalon siya sa platform at tumungo sa lugar ng mga kalahok. Bata, hanggang dyan ka lang. Bumungad sa kanyang harapan si Alfie, na nag-aapoy ang kanyang mga mata na puno ng pagnanais na pumatay. May kailangan ka ba? Mahinahong tanong ni Sebastian. Paano mo nagawang saktan si Layla? Ang lakas ng loob mo. Sabi ni Alfie. Sagot ni Sebastian, sinubukan kong sumuko, pero ayaw niya. Parte ng kahit anong laban ang mga sugat. O ako lang ba ang dapat masaktan? Tama. Si Layla ang tagapagmana ng sekta namin, at isa ka lang walang kwentang tao. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Utos ni Alfie. Ngumiti lang si Sebastian at umiling. Mamatay ka na. Sigaw ni Alfie. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang naghahanda sa paghampas. Tama na. Pinutol ng boses ni Franz ang tensyon, na nagpatigil sa kilos ni Alfie. Tama si Sebastian. Hindi maiiwasan ang mga pinsala sa isang tunggalian, at ang pagiging anak ko ay hindi nagbibigay kay Layla ng espesyal na pagtrato. Sabi ni Alfie, sinusumpa ko, bata. Kapag humarap ka sa akin, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Nanatiling hindi nabigla si Sebastian sa banta, hindi ito pinansin. Ang susunod na laban ay si Phelan laban kay George. Anunsyo ni Cadmus. Magkasabay na tumalon sina Phelan at George sa entablado, nag-aalok ng magalang na tango bago simulan ang kanilang tunggalian. Gumalaw si Phelan sa biyaya ng isang mananayaw, ang kanyang espada ay umaagos na parang tubig habang siya ay naglulunsad ng isang unos ng matulin na mga hampas patungo kay George. Si George ay napakatatag at matatag. Mahusay niyang iniwasan ang mga pag-atake nito, nag-aabang ng kanyang oras at naghihintay ng perpektong sandali upang makalaban. Ang mga galaw ni Phelan ay tuloy-tuloy, at ang kanyang anyo ay nakakabighani. Isang malambot na berdeng liwanag ang bumalot sa kanya habang iniipon niya ang kanyang wind-based spiritual energy. Ang mismong hangin sa paligid niya ay tila yumuko sa kanyang kalooban, umiikot sa isang malakas na agos na pumapalibot sa kanya. Ang kanyang espada ay napuno na ngayon ng lakas ng hangin, kumikinang na may nagliliwanag na enerhiya. Sa pag-awit niya nito, ang talom ay tumagos sa hangin tulad ng isang kidlat ng berdeng kidlat, na nagpakawala ng mga alon ng nakamamatay na enerhiya ng espada patungo sa kanyang kalaban. Ang lakas ng kanyang mga hampas ay tila napunit ang lahat sa hangin, at ang bawat pagindayog ay sinasabayan ng isang tumatagos na sipol. Ang kanyang figure ay umindayog sa hangin, maislan ngunit mabangis, tulad ng isang bulaklak na yumuyuko sa isang bagyo. Ito ay maganda, ngunit mapanganib. Ang bawat pagindayog ng kanyang espada ay nagdadala ng hindi mapigil ang puwersa, na iniiwan ang lahat na nanonood sa pagkamangha. Panay ang titig niya at hindi natitinag, na para bang walang makahahadlang sa kanya sa mundong ito. Sa sandaling iyon, siya ay naging kaisa ng hangin, na nag-uutos sa kapangyarihan nito ng walang kap-ares na lakas at isang hindi makamundong biyaya. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, pati na kay Sebastian.
Si Feilin ay isang kagandahan na, ngunit ang pagmamasid sa kanyang paggalaw ay parang saksi sa isang sayaw. Ang bawat hakbang niya ay tumpak, at ang bawat hampas niya ay nakakabighani. Ang paghanga sa mga mata ng mga lalaking nakapaligid sa kanya ay malinaw na iilan lamang ang makakalaban sa kanyang alindog. Grabe, ang talino ni Feilin ay napakaliksi at hindi mahuhulaan. Hindi nakapagtataka na siya ang pinakapambihirang babae sa sect natin. Bulalas ng isang lalaking disipulo sa tuwa. Ano bang magaling sa kanya? Maganda lang ang mukha niya, at hanggang dito lang siya dahil sa yaman ng sekta, bulong ng isang nagseselos na disipulong babae. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Alfie si Feilin mula sa gilid. Ang kanyang titig ay puno ng hindi masabi na pagmamahal. Sa kabilang banda, si Layla, ang binibini na natalo lang ni Sebastian, ay pinagmamasdan si Feilin ng may inggit. Sa gitna ng matinding palitan, ipinadala ni Feilin ang buong puwersa ng kanyang hanging espiritual na enerhiya sa kanyang espada. Ang kanyang mga welga ay matulin at matalim, na labis na natatalo sa kanyang kalaban. Ginawa ni George ang lahat para ipagtanggol, ngunit sa huli, hindi siya kalaban sa malabagyong barrage na pinakawalan ni Feilin. Pagkatapos ay ipinadala siya na bumagsak sa platform. Naghiyawan ang mga tao. Kabanata 927. Ang mga sumunod na laban ay parehong kapanapanabik. Kung tutuusin, walang mahina sa top 10. Gayunpaman, kahit na sa pinakamalakas, may malinaw na pagkakaiba sa kapangyarihan. Si Alfie at D'Angelo ang higit na namumukod tango, parehong tinalo ang kanilang mga kalaban sa isang galaw. Pagkatapos ng unang round, sina Sebastian, Feilin, D'Angelo, Alfie, at Houston ay umaban sa susunod na yugto. Nagsimula ang ikalawang round, at sa pagkakataong ito, si Sebastian ay humarap kay Drew. Si Drew ay natalo sa kanyang nakaraang laban kay D'Angelo, hindi dahil siya ay mahina, ngunit dahil ang lakas ni D'Angelo ay napakalaki. Nagtataktak ng kanyang espada ng may kumpiyansa, sinabi ni Drew, "Sebastian, inaamin kong malakas ka, ngunit malas mong harapin ako." Walang sinabi si Sebastian, sumenyas lang si Drew na mauna siyang umatake. Nainsulto siya at nag-alab ang galit ni Drew. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isang slash ng kulay kaki na enerhiya papunta kay Sebastian. Ang espiritual na enerhiyang nakabatay sa lupa ay kilala sa kanyang kapangyarihang nagtatanggol, ngunit hindi dapat maliitin ang mga kakayahan nito sa pagsalakay. Casual na iwinagayway ni Sebastian ang kanyang espada, at sa isang nakakabinging kalabog, agad na nabasag ang atake ni Drew. Nang walang tigil, gumanti si Sebastian, nagpadala ng halos hindi nakikitang talon ng enerhiya na humihiwa kay Drew. Mabilis na itinaas ni Drew ang isang kalasag na kulay kaki sa kanyang harapan. Ang enerhiya ay humampos sa kalasag na may matunog na boom, na naging sanhi ng marahas na alon. Bahagyang nanginig ang kalasag, na nagpapadala ng mga alon sa ibabaw nito. Iyon lang ba ang mayroon ka? Napangisi si Drew, naramdaman ang impact pero ibinasura ang banta nito. Dahil kumbinsido siya sa kanyang tagumpay, dahan-dahan siyang sumulong sa likod ng kanyang kalasag patungo kay Sebastian. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sebastian. Sunod-sunod na atake ng espada ang kanyang pinakawalan. Kahit na hindi sila makalusot sa kalasag, epektibo nilang napigilan ang pagsulong ni Drew, na lumikha ng pansamantalang pagkapatas. Nakakabilib ang depensa ni Drew. Kahit sinong makabasag nito ay matatalo siya agad. Pero kung hindi mo kaya, pagod ka sa paglipas ng oras. Exactly. Hindi lang malakas ang depensa niya, pero hindi ka panipaniwala ang stamina niya. Walang hilaw na kapangyarihan si Sebastian kay Mr. Alfie, kaya hindi siya makakalusot sa mga depensa ni Drew. Kung magtatagal ito, matatalo si Sebastian. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, biglang pinalakas ni Sebastian ang puwersa sa likod ng kanyang mga pag-atake. Sa isang dumadagandong na kalabog, ang kalasag ni Drew ay nanginig sa ilalim ng mabangis na pagsalakay, na pinilit siyang mapa-atras. Bago pa makabawi ng balanse si Drew, humampos ulit si Sebastian.
Nang maramdaman ang panganib, mabilis na itinaas ni Drew ang kanyang espada, ngunit ang matinding puwersa ng susunod na pag-atake ni Sebastian ay nagpadala ng shockwave sa kanyang para bang alam niya kung gaano karaming puwersa ang kailangan para manalo. Ang katumpakan ay katakataka. Gayunpaman, kahit paano nagbago ang mga kalaban, ang resulta ay palaging pareho. Ang pagkakapare-pareho na ito ay nakakaintriga, na nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung ano ang nasa ilalim ng kontrolado at kalkuladong mga tagumpay ni Sebastian. Hindi maarak ang lakas ni Sebastian. Parang itinatago niya ang tunay niyang lakas mula pa noong umpisa. Baka makapasok talaga siya sa top 3. Imposible. Kung may lakas siya para maabot ang top 3, bakit niya sisirain ang engagement niya? May nakipagtalo. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon. Ang pagpapakasal kay Leila ay nangangahulugan ng pagiging manugang ni Franz, pagkakaroon ng akses sa napakaraming mapagkukunan, at pag-iipon ng hindi bababa sa 20 taon ng pagsusumikap. Bukod dito, kilala si Leila sa kanyang kagandahan. Para sa karamihan, tila walang katotohanan na hindi ipaglaban ang pagkakataong iyon. Gayunpaman, nanalo si Sebastian ng 6 na magkakasunod na laban, na ikinatahimik ng lahat. Ang susunod na laban ay Sebastian laban kay D'Angelo. Anunsyo ni Cadmus. Kabanata 928. May 6 na sunod-sunod na panalo si Sebastian, habang si D'Angelo naman ay may 5 panalo at 1 talo. Ang tanging laban na natalo siya ay sa laban niya kay Alfie. Nais ni D'Angelo na magwagi sa kompetisyon at makuha ang titulo ng kampyon. Ngunit pagkatapos niyang makalaban si Alfie, umalis siya sa platform matapos siyang matalo at napuno siya ng sama ng loob. Noong tumuntong si Sebastian at si D'Angelo sa platform, nagsimulang magdebate ang mga manunood. Sino sa tingin mo ang mananalo sa round na ito? Tanong ng isang manunood. Ano ka ba? Halata namang si Mr. D'Angelo ang nananalo. Oo nga. Natalo lang siya kay Mr. Alfie, at hindi rin naging madali para kay Alfie ang laban na yon. Ibang-iba ang level ng dalawang yon. Tama ka. Siguradong mananalo si Mr. D'Angelo sa laban na ito. Malakas si Mr. D'Angelo, pero huwag niyong baliwalain si Sebastian. Hindi maliit na bagay ang record na 6 na panalo, sagot ng isa. Bagaman hindi isang disipulo ng Swordati si Sebastian, nagkaroon siya ng maraming tagahanga dahil sa kahanga-hanga niyang pagkapanalo, lalo na sa mga babaeng disipulo. Nahumaling sila sa kanyang lakas at sa pagiging mapag-isa niya. Habang inilalabas ng mga tao ang kanilang mga opinyon, walang makakumbinsi sa iba. Ang walang kasiguraduhan na ito ay nakadagdag lamang sa pananabik sa nalalapit na laban sa pagitan nila Sebastian at D'Angelo. Sa sandaling iyon, pinagdebatehan ng mga elder ng Swordati ang nalalapit na laban sa pagitan ng dalawang kalahok. Tumingin si Franz sa mga elder at nagtanong, sino sa tingin niyo ang mananalo sa laban na ito? Malamang si D'Angelo, mahusay si Sebastian, ngunit wala pa siya sa level ni D'Angelo, sabi ng ika-5 elder na si Quintus Talor. Hindi ako sang-ayon. Sa tingin ko mas malaki ang tsansa na manalo si Sebastian, sagot ni Tony. Hindi natuwa si Quintus sa sinabi ni Tony. Mr. Hoke, kung malaki ang tiwala mo sa batang iyon, ano sa palagay mo kung magpustahan tayo? Anong gusto mong ipusta? Tanong ni Tony, na-intriga siya. Ang spiritual artifact ko, sagot ni Quintus. Nag-alinlangan sandali si Tony bago niya sinabing, sige. Makikipagpustahan ako sa'yo. Sasali ako, Mr. Hoke. Ipupusta ko din ang spiritual artifact ko, ang nakangiting sinabi ng ikatlong elder na si Tercio Jareth. Ako din, nakisali ang ika-4 na elder na si Quattro Orion, at sumunod naman ang ika-9 na elder na si Novan Branwin. Kumbinsido ang dalawa na mananalo si D'Angelo sa laban. Kung sa bagay, isa itong magandang pagkakataon na hindi nila maaaring palampasin. Ikaw. Halatang nay na si Tony. Mr. Hoke, huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka, pang-aasar ni Quattro. Ako. Imposible. Kaso lang 2 lang ang spiritual artifact ko, sabi ni Tony hindi siya nagsisinungaling dahil totoong 2 ang spiritual artifact niya. Kung sa bagay, napakahalaga ng mga spiritual artifact. Bagaman kabilang sila sa top 10 elders ng Swordati at mga lesser deity masters, napakahalaga ng mga artifact na ito para sa kanila.
Ngumiti si Quattro at sinabing, huwag kang mag-alala. Pwede naman tayong pumusta ng ibang bagay kung kulang ang spiritual artifact mo. Ang dinig ko may vial ka ng top grade cultivation boost pills. Paano kung pumusta ako ng 3 bote ng 4th grade pills para dun? Pupusta ako ng 100,000 spiritual stones, dagdag ni Novan. Sige. Payag ako. Nilakasan ni Tony ang loob niya at sumang-ayon siya. Mukha man siyang nag-aalinlangan, ngunit sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya dahil si Sebastian ang nagbigay sa kanya ng mga pil na iyon. Kabanata 929. Ang Cultivation Boost Pill ay isang 4th grade pill na nagpapalakas sa cultivation base. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga lesser deity masters at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5,000 spiritual stones bawat tableta. At iyon ay para lamang sa isang ordinaryong klase nito. Binigyan ni Sebastian si Tony ng vial ng top grade 7 stripe cultivation boost pills. Ang bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000 spiritual stones. Ang isang vial ng 9 na piraso nito ay madaling maibebenta ng higit sa 100,000 spiritual stones. Ang kahandaan ni Sebastian na mag-alok kay Tony ng mga pil bilang isang suhol ay nagpapahiwatig na siya ay malayo sa pagiging isang ordinaryong tao. Sa kanilang pag-uusap, nanatiling kalmado ngunit mapagmataas ang kilos ni Sebastian. Nagpapahiwatig ito ng pambihirang lakas na nananatiling nakatago. Naisip niya na malamang si Sebastian ay isang nakatagong master, at ang talunin si D'Angelo ay hindi isang malaking hamon para sa kanya. Ang iba pang mga elder na tumaya laban kay Tony ay parehong nasiyahan. Para sa kanila, parang binibigyan niya sila ng mga kayamanan ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling iyon, humarap si Sebastian kay D'Angelo 20 talampakan ang layo mula sa platform. Mukhang kalmado siya at walang bakas ng tensyon na inaasahan bago ang isang malaking laban. Kabaligtaran nito, matalim na tumitig si D'Angelo kay Sebastian habang malamig na sinabi, binibigyan kita ng pagkakataong sumuko. Gusto ko sana, pero hindi papayag si Mr. Jarvis, sabi ni Sebastian, tila mukha siyang napipilitin lang. Dahil ayaw mong sumuko, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari, sabi ni D'Angelo habang hinuhugot ang kanyang mahabang espada at lumapit siya kay Sebastian. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at may awtoridad. Sa bawat hakbang, naglalabas siya ng nag-aalab na espiritual na enerhiya. Dahil dito, bahagyang yumanig ang lupa na parang tumutugon sa matinding lakas ng kanyang presensya. Ang kanyang mahabang espada ay kumikislap ng may nakakasilaw na liwanag. Ang enerhiya ng espada ay sumiklab na parang sumisigaw na dragon na apoy, na para bang kaya nitong punatin ang mismong kalawakan. Ito ay isang tanawin na hindi dapat tingnan ng diretsyo. Nanatiling nakatayo si Sebastian at hindi gumagalaw, at ang kanyang simpleng anyo ay nagtatago ng isang kahanga-hangang lakas. Ang kanyang mga kilos ay tila humuhugot ng hindi nakikitang lakas. Habang isinasagawa ang Phantom Stride, naglaho siya sa paligid ng walang kahirap-hirap. Ang mga manunood ay huminga ng malalim, at ang kanilang atensyon ay nakatuon sa dalawang kalahok sa platform. Ang lakas-lakas ni Mr. D'Angelo. Tama yan, pero hindi rin dapat maliitin si Sebastian. Hinaharap niya ang pressure ni D'Angelo nang may ganap na kumpiyansa. Nang magsimula ang laban, si D'Angelo ang unang umatake. Tumalon siya sa ere at winasiwas ang kanyang espada ng buong lakas. Isang agos ng nag-aalab na enerhiya ng espada ang rumagasa patungo kay Sebastian na may nakasisilaw na lakas. Sa isang iglap, siya'y naglaho at walang kahirap-hirap na nakaiwas sa napakalakas na hampas. Ang enerhiya ng espada ay humagupit sa hangin na may malakas na sigaw na para bang pinupunit nito ang espasyo sa paligid nito. Hindi nagmadali si Sebastian na umatake pabalik. Bumilis siyang gumalaw sa platform gamit ang Phantom Stride habang maingat na iniiwasan ang walang tigil na mga atake ni D'Angelo. Bawat alon ng enerhiya ng espada ni D'Angelo ay bumagsak sa lupa. Umugang ang malalakas na putok habang nagkabasag-basag ang plataporma at mga pira-pirasong debris ang tumilapon sa hangin na may alikabok na umiikot sa paligid nito. Ang pagkabigo ay lumago sa loob ni D'Angelo. Sa isang malakas na sigaw, inilabas niya ang buong lakas niya sa bawat hampas. Ang kanyang espada ay walang tigil na umikot at nagpadala ng mga alon ng enerhiya na sumabog na parang bulkan.
Bawat arko ng enerhiya ng espada ay tila kayang hatiin ang mga bundok at baguhin ang atmosfera sa paligid nito. Ang mga apoy at usok ay umiikot sa paligid ni Sebastian, at ito ay lumikha ng nakakatakot na tanawin. Ngunit, siya'y nanatiling kalmado. Ang kanyang hindi nakikitang enerhiya ng espada ay paulit-ulit na sumiklab upang labanan ang walang humpay na pag-atake ni D'Angelo. Sa gitna ng pagkamangha ng mga tao, biglang tumalon si Sebastian sa hangin, at ang kanyang mga galaw ay kasinggan ng ibon. Sa isang was-iwas ng kanyang espada, naglabas siya ng isang alon ng hindi nakikitang enerhiya ng espada na sumiklab na parang mga pangunahing puwersa ng universo. Sa isang iglap, tila yumuko ang hangin sa ilalim ng puwersa na nakalakas na kapangyarihan na iyon. Ang dragon ng apoy ay bumangga sa hindi nakikitang enerhiya ng espada sa kalangitan at sumabog sa isang nakakasilaw na liwanag. Isang malakas na ugong ang sumunod habang ang mga shockwave ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang lupa'y lumindol ng malakas, ang hangin ay umuugong, at ang alikabok ay umiikot. Binago nito ang platform sa kaguluhan. Ang mga manunood ay nakatayo sa gulat na katahimikan, at ang kanilang mga puso ay kumabog habang nasaksihan nila ang nakakatakot na tanawin. D'Angelo ay nahirapang pigilan ang walang tigil na pag-atake ni Sebastian. Ang kanyang kutis ay namula habang ang pawis ay dumadaloy ng malakas. Habang lumalakas ang mga atake ni Sebastian, ang hindi nakikitang enerhiya ng espada ay bumagsak kay D'Angelo na parang isang nagngangalit na bagyo. Sa wakas, naglaho ang mga depensa ni D'Angelo, at napilitan siyang umatras. Pinilit ni Sebastian ang kanyang kalamangan, at muling inihampas ang kanyang mahabang espada. Isang napakalaking alon ng hindi nakikitang enerhiya ng espada ang sumalangga pataas na parang dragon at sinugod si D'Angelo. Ipinuhos ni D'Angelo ang bawat patak ng kanyang lakas sa kanyang depensa, ngunit ang puwersa ay labis na mahirap tiisin. Bilang resulta, siya ay naitapon mula sa kanyang mga paa at bumagsak pabalik. Habang humuhupa ang alikabok, si Sebastian ay nakatayo ng matagumpay sa kalangitan. Ang kanyang tingin ay kalmado at hindi mabasa. Nakatayo lang siya roon, pero mayroong isang bagay sa kanya na tila lampas sa abot ng sinuman. Lahat ay labis na nagulat at hindi makapagsalita, at ang kanilang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwala. Paano siya naging ganito kalakas? Si Leila ay labis na naguluhan. Matapos matalo kay Sebastian kanina, inisip niya na dahil hindi siya nag-perform ng maayos, pero ngayon, napagtanto niya na nagtimpi siya. Naisip niya na isang sadyang hampas mula sa kanya ay maaaring nakamamatay. Kabanata 930. Si Alfie ay humigpit ang mga kamao na may matalim na tingin at nagpakita ng malamig na determinasyon. Bago pumasok si Sebastian sa torneo, tiningnan siya ni Alfie bilang isang hindi mahalagang kalaban. Naniniwala siyang hindi sulit sa kanyang oras si Sebastian. Pero pagkatapos ng sunod-sunod na tagumpay ni Sebastian, hindi na kayang baliwalain ni Alfie siya. Ang kanyang determinasyon na patayin si Sebastian ay lalo pang lumakas. Leila ay sumilay kay Sebastian, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa ng pagpatay. Na-break na nila ang kanilang engagement, at bawat tagumpay na kanyang natamo ay lalo lamang nagpaparamdam sa kanya na siya'y tanga sa pagmamaliit sa kanya. Nang punatin niya ng publiko ang kanilang kasunduan sa kasal, parang direktang insulto iyon sa kanya. Ngayon, wala na siyang ibang nais kundi makita siyang patay. Di nagtagal, si Alfie na ang sumabak sa laban, at ang kanyang kalaban ay si Feilin. Pareho silang may walang talong record, at ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa torneo. Bago nagsimula ang laban, si Brody Hawk isang pandak at matabang disipulo na halos kasing laki ng kanyang taas ang baywang ay nag-set up ng isang postahan at sumigaw sa mga tao na ilagay ang kanilang mga taya. Nang siya'y ngumiti, isang malaswang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. May reputasyon siya na bastos, at madalas siyang nanliligaw sa mga babaeng disipulo sa sekta. Sa kabila ng madalas na pambubugbog, hindi kailanman nagbago ang kanyang pag-uugali. Mga kaibigan, halika't magpusta na. Mas marami kang pastahan, mas marami kang panalo. Pantay na laro para sa lahat. Ang malakas na boses ni Brody ay agad na nakahatak ng maraming tao. Maraming nagmadali at sabik na ipusta ang kanilang mga taya.
Tatlong kalahok lang ang nakarating sa torneo, si Sebastian, Alfie, at Feilin. Si Feilin ang may pinakamataas na tsansa na 10-1, habang si Alfie naman ang may pinakamababang tsansa na 5-1. Sa kabila nito, ang karamihan ng mga taya ay pabor kay Alfie. Sa 10 tao, hindi bababa sa 8 ang tumaya na mananalo siya. Hindi palalagpasin ni Sebastian ang pagkakataong kumita ng pera, kaya't nagtungo siya sa lugar ng pastahan, na puno ng tao. Ang karamihan ay napakabigat na tila imposibleng makadaan, ngunit agad silang naghiwalay para sa kanya nang makita siya. Nandito ka rin ba para tumaya, Ginoong Wilder? Sino ang tinatayaan mo? Tanong ni Brody na may ngiti. Lahat ng mata ay napatingin kay Sebastian dahil isa siya sa mga kalahok. Kung tumaya siya kay Alfie na mananalo, halos tiyak na ang magiging resulta ng laban. Sa kabaligtaran, ang mga tumaya kay Sebastian ay nanalangin na hindi siya tumaya kay Alfie. Siyempre, naglalagay ako ng tiwala sa sarili ko, sabi ni Sebastian nang may kumpiyansa. Ang mga tumaya sa kanya ay huminga ng maluwag at naramdaman nilang mabuti na mayroon pa rin siyang tiwala sa sarili. Magkano ang taya mo? Tanong ni Brody na may ngiti. Ano ang pinakamataas na maaari kong ipusta? Tanong ni Sebastian. Nire-represent ko ang Divinities Chamber of Commerce. Walang limitasyon sa inyong mga taya. Tandaan lang na huwag tumaya ng higit sa kaya naming bayaran. Nagbiro si Brody. Ang Divinities Chamber of Commerce ay pangalawa lamang sa laki sa Bejeweled Tower at may malaking impluensya. Karamihan sa mga tao ay naglagay ng katamtamang taya, at ito ay tila patak lamang sa karagatan para sa kanila. Okay. 1,000,000 espiritual na bato ang itataya ko sa sarili ko, malakas na anunsyo ni Sebastian. Ano? 1,000,000? Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Brody, nagulat siya. 1,000,000 espiritual na bato. Siguradong sigurado ako, inulit ni Sebastian. Ang kanyang boses ay matatag at hindi natitinag. Nako! 1,000,000 espiritual na bato. Wala akong halaga kahit malapit man lang sa halagang iyon, kahit ibenta ko pa ang sarili ko. Mayroon lang akong ilang libong spiritual stones, at siya ay may milyon-milyon. Nakakainis makita na parang lahat na lang ay nasa kanila.